Nagsimula ang lahat. Isang gabi. 11:00 na ng gabi. Si Liza ay pauwi mula sa trabaho. Dahan-dahan ang boses, parang bulong sa tagapakinig. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Tanging ang mahihinang bombilya sa poste ng ilaw ang nagiiwan ng mga anino sa kalsada. Pagdating niya sa kanto, napansin niya ang isang makitid na eskinita na tila hindi niya pa nadadaanan noon. Para bang ngayon lang ito lumitaw, parang inaanyayahan siya. Shortcut siguro to. Habang naglalakad, biglang bumigat ang hangin. Wala kang maririnig na ingay ng kulisap. Wala, kahit isang huni. Tanging ang yabag niya lang ang maririnig. Pero sandali, may isa pang yabag. Sinusundan siya. Huminto siya. Huminto rin ang yabag. Baka imahinasyon ko lang to. Pero nang lumingon siya, may malabong anino sa dulo ng eskinita. Hindi niya maaninag, pero ramdam niya, nakatingin yon sa kanya. Mabilis siyang naglakad hanggang sa marating isang lumang gusali. Bitak-bitak ang pader, kalawangin ang bintana at nakabukas ang pinto. Nakanganga para bang inaanyayahan siyang pumasok. Mahinang bulong ng babae, "Halika, dito ka na matulog." Napahinto si Liza. Naghanap siya kung sino ang nagsalita. Wala, pero sigurado siya mula sa loob nang galing ang tinig. Parang may puwersang humihila sa kanya papasok. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng lumang kahoy at amag. Makapal ang alikabok. Sa dulo ng pasilyo, may pinto. Pintong kulay puti. Nakaukit dito, Silid 6. Bawat hakbang niya papalapit, mas bumibilis ang tibok ng puso niya. Pagdating sa pinto, dahan-dahan niya itong binuksan. Kilos ng kahoy na pinto na bumubukas. Sa loob, may kama, at sa kama, isang babaeng duguan, nakayuko, mahabang buhok ang tumatakip sa mukha. Mabagal nitong iningat ang ulo. Wala itong mga mata. Dugo lang ang dumadaloy mula sa mga sockets. Ngunit ngumiti ito. Babae, "Liza, matagal na kitang hinihintay." Nanlamig siya. Paano nito alam ang pangalan niya? Tatalikod na siya, pero isang malamig na kamay ang humawak sa balikat niya mula sa likod. Paglingon niya, isang nilalang, payat, mahabang leeg, wala ng balat sa muka, at ang dila, mahaba, halos sumayad sa sahig. Sinubukan niyang sumigaw, pero wala. kahit isang tunog sa kaniyang bibig. Dahan-dahang tumilim ang paligid.
At ang huling nakita niya, ang babaeng duguan, humihiga muli sa kama at inaayos ang posisyon para may katabi siya. Kinabukasan, may mga pulis na pumasok sa gusali. May nag-report daw ng malakas na sigaw. Ngunit pagbaba nila sa silid 6, wala silang nakita. Maliban sa bagong ayos na kama, 2 unan magkadikit. At mula noon, pagdaan mo sa eskinita sa bandang 11:00 ng gabi, may maririnig kang bulong, takim sa kanya. At ang mahinang halakhak, ikaw naman ang matulog dito.